mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 29, 2026 at tayo ngayon napupunta dyan sa may Fini Homes sa may Sapay Building, Marolas, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may LRT Monument Station sa may Grace Park West, Caloocan City. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, so government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Sa oras na ako dito. Balak ni Vice President Sara Duterte na idulog tabang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung papalitan ng abogado sa kinakaharap na kasong crimes against humanity. Kasunod nito, nagpanawagang palitan si Atty. Nicholas Kaufman matapos ibasura ang petisyon hinggil sa pagpapatigil ng pagdinig, pag-question pa jurisdiction ng ICC at hiling na interim release ng dating Pangulo. Nauna nang iginiit ng ICC pre-trial chamber na nasa maayos na kalusugan si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa 4 na araw na confirmation of charges simula sa February 23. Hahatiin sa 3 sesyon ang 3 oras na pagdinig kada araw, alinsunod sa rekomendasyon ng medical officer ng ICC Detention Center at ang medical expert na sumuri sa kondisyon ng dating Pangulo. Pinaliit ni
Vice President Sara Duterte ang posibilidad na arestuhin ng International Criminal Court ng kaalyadong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Senator Panchilo Lacson na worst case scenario para kay de la Rosa ang makulong sa ICC bilang isang senador. Pero para kay VP Sara, pinakamadalang maaaring mangyari sa isang individual ang magkasakit o mamatay at wala namang sakit si de la Rosa. Hindi na nagpapakita si de la Rosa sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman at President Remulla Hindi po, nandun po. Pare-pareho pa na tayo. Sa ating balita, itinigil na po ng Philippine Statistical Authority ang pag-iimprenta ng hard copy ng National ID. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni PSA Social Protection Use Cases Division Chief Wilma Marquez na nagkaroon ng problema sa pag-iimprenta ng mga card. Aminado po si Marquez na hindi pa tiyak kung kailan ulit tutuloy ang printing ng National ID. Sa ngayon, halos 70 milyong Pilipino na ang mayroong PhilSys number, pero wala pang impormasyon sa dami ng naipalabas na hard copy. Sinimulan na rin ang pamahalaan ng pagpaparehistro sa mga batang edad 4 na taong gulang pababa. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang sinasabing pagnanakaw na ilang fire volunteers sa nasunog na malaking supermarket sa Quezon City. Kasunod ito ng viral video kung saan makikitang ilang fire volunteer na nagnanakaw ng alak sa loob ng tindahan. Nilinaw ni BFP spokesman Superintendent Anthony Arroyo na hindi miyembro ng ahensya ang sangkot sa pagnanakaw at inaalam ang pagkakakilanlan ng mga fire volunteer. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.